Let me remind you, Mr. Colonel Chair. Villela, you wipe off that smirk on your face. Otherwise, really, this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. Kami, seryoso kami rito. Pangiti-ngiti ka riyan eh. Ulitin ko. Alam ko nag-graduate ka ng law, pero may kalalagyan ka. Malapit nang maubos ang pasensya ko, Colonel Villela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Naku po, mga kongresista, gigil na gigil at gusto nang ikulong si Colonel Ronald Villela. Mga kongresista, naubusan ng pasensya? Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Ito na nga at sumabog na sa galit ang mga kongresista matapos itong pangiti-ngitian lang ni Colonel Ronald Villela. Colonel Villela, ipapakulong na nga nila matapos nitong mainsulto ang mga kongresista sa naging asal nito. Colonel Villela, tinawag na arugante. Narito ang buong detalye. Kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso $2 dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo? Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso $2? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Villela, sir. Si? Sir Villela po. Si Sir... Villela po. Si Sir Villela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for a long distance? Viber po, sir. Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag. Ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng peso $2. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. Sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni Madam Garma. Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pa ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Obalye, sir. Sergeant? Obalye, sir. Obalye? Sergeant Obalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes po, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, regular ba? When I say regular, is it weekly, 15 days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang, ano, sir. Walang takda. Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Nova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera
Papunta kay Colonel Binabalik ko Villela. lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa Kung sino nag-abot, sir. nag-abot sa'yo. Yes, So, sir. ibig sabihin, Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have? Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi iko-contact ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Villela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga. Would you please sit farther from Colonel Villela? Sergeant Ovalles, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. May establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anuba sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala. Yes, Your Honor. Wala. Yes. O Captain, sinabi nung sarhento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng Ilapit totoo. mo. Nasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ah? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito, assigned lang kay Colonel Villela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, kasi Yung chairman naman. Chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ubales, na first cousin ni GM Garma, wipe niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ubales. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ubales is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ubales? Yes po, Your Honor. Yes. And she was, and still, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO. For the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain Anuba, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka, ha? Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain Anuba, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30 M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako Kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na na po, wala na po ako Hindi ko na matandaan, Your Honor. Di makutig ko convert ng So, sino nagpapalit sa'yo ng 30 million pesos?
Doon po, nanggagaling kay Ubalyes, Your Honor. Kay Ubalyes. Yes po. Oo. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Pero Honor. sino nag-abot sa iyo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sergeant Ubalyes. Do you deny that also, Sergeant Ubalyes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Ubalyes? Second. There's a motion to cite in contempt Sergeant Oballes for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Oballes is hereby cited in contempt. Mr. Chair, Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Ubalis should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail, Mr. Chairman, can Mr. we be Chairman. specific? Wait, can we be? Do you have any? I don't have any, perhaps in Quezon City Jail so that it will be near Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Sergeant Ubalyes, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo? Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. And then Previously. after ko po mag-schooling. Sa ngayon, wala ka pang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Oo, nasa holding ka. Yes, sir. Pero SPD. Yes, po. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bagong police? Apo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Ubalyes for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Ubalyes, Mr. Chairman. Okay. Earlier, the parliamentary status that Sergeant Oballes has already been cited in contempt. And there is a second motion where Sergeant Oballes will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Yes. Mr. Chair, the second motion of Congressman Karab is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And the motion to detain Sergeant Oballes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Oballes will be detained at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Okay. Please proceed, Congressman Acop. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, sinabi mo kanina na nagpapalit ka rin ng small amount of pesos, $2, na ipadadala doon sa United States kay Colonel Villela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha mo rin yung pera kay Sergeant Ubalyes. Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to sa identity, Your Honor, di ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano? Lakas-lakas. Description Kasi- lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na bibigay, Your Honor. Description. Sino nagbigay sa'yo ng description ng sasakyan? Si Sir Villela po. Si
Sir Villela. Si Colonel Villela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may I know kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. 500 pesos. 500 pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. No? Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo. Saan mo pinapadala? Hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Inahatid ko po Inihatid mo saan? sa DI po. Budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So, sa DI mo dinadala. Sino sa DI yung pinagdadalan mo? As to office lang po kasi, Your Honor, di ko familiar, basta kilala ko lang alam ko lang yung office. Hindi. Sino ang tumatanggap ng pera na dinadala mo sa DI? Na papunta doon sa kay Colonel Villela? Di ko na ma-recall, Your Honor, yung pangalan, pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. Sige. Siguro when the time comes, lahat ng sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo. Kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilala. Hindi mo man Budget section po actually. Budget section ng DI. Budget section. Opo. Anong taon yon? Di ko mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir nun. Okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, Your Honor. Colonel Villela, a while ago, you stated, nung tinanong kita na meron pang iba, aside from your salary MOE, na natatanggap ka. Di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung sinasabi na iba kaysa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni Captain ano ba? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong hindi asawa mo naman ang regular tinutukoy yun. mo? Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Villela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin, ha? Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa'yo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung nautusan ng misis ko, sir. Kasi nandito po yung May I move, Mr. Chair, that we invite the alleged wife of Colonel Villela here? There is a motion to invite the alleged wife of Colonel Villela. And any second? Second motion. Duly seconded. Colonel Villela, huwag kang pangiti-ngiti dyan, ha? Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind you, Mr. Colonel Chair. Villela, you wipe off that smirk on your face. Otherwise, Mr. Chair. Really, this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. Sinasabi ko na sa'yo. Sorry, Your Honor. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of Colonel Playboy. Colonel Playboy, who is your alleged wife? Isa lang po ang wife ko, Your Di ba- Honor. Hindi po, Your Honor. Hindi siya asawa mo? Sino asawa mo? Si Marilu Villela po, Your Honor.
May I proceed, Mr. Chair? As I've said, mag-ingat ka, Colonel. Di ba? Kami, seryoso kami rito. Pangiti-kiti ka riyan eh. And may I request, Mr. Chair, that Colonel Grijaldo be seated away from Juan? Kasi tuwing matatanong sila, nagtitingin pa sila ng dalawa eh. Colonel Grijaldo, can you please comply and transfer to another page? Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? You wipe off that smirk on your face. I'm telling you, you cannot fool this committee. Na-invite na? Yung kasama niya? Yeah, there was a motion earlier that we will invite the wife of Colonel Villela, and it was unanimously approved, Your Honor. I think, Mr. Chair, nalaman na natin kung saan nanggaling yung $200,000 na sinasabi ni Honorable Fernandez. The only question is kung saan po galing yung pinapadala sa kanya doon sa USFA. Now, Colonel Villela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo. Once lang po, Your Honor. Uulitin ko. Alam ko nag-graduate ka ng law, pero may kalalagyan ka. Malapit nang maubos ang pasensya ko, Colonel Villela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Di ba? Ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo kung housewife siya? Ang tanong ko, saan nanggaling yung pera? Sa sahod ko po dito, Your Honor. Simpleng sagot pala eh. Paikot-ikot ka pa eh. Di ba? Kung sinagot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nanggaling na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, akong tinatanong ng ganyan. Di ba? But anyway, Mr. Chair, napatunayan po natin na si Madam Garma nagpapalit ng pera, pesos into dollars, worth 30 million. Yun lang ba ang nangyari? Meron pa bang ibang transaction na pinapalit sa'yo? Meron pa? Yes po, Your Honor. Ano pong ilang beses pa? 2 beses lang po yung... Magkano yung pangalawang beses? Nauna po yung una na 20, Your Honor. 20 M, Your Honor. Ang nauna, 20 po. M. Pero ibang hindi yan magkasabay, Your Honor. Anong ibig mo sabihin hindi magkasabay? Hindi isang bagsakan yung 20 million na pinapalit mo? Hindi po. 2 beses lang po ako nagpapalit ng malaki. 2 beses kang nagpapalit na malaki. Opo, Your Honor. Mas maraming beses yung maliit? Maliit lang, Your Honor. Yung maliit. Okay. Yung 2 beses na malaki, magkano po yung amounts? 20 M po, Your Honor. 20 at saka? 30 po. At saka 30. Opo. So, pero yung iba, nautusan ka rin na magpapalit sa Ginagmay lang, Your Honor. maliliit na amount. Okay. Saan mo dinala yung pinalit na 20 at saka 30? Kanino mo binalik? Dito, doon pa rin, Your Honor. Saan doon?
doon kung saan ko kinuha, doon ko lang din po binibigay. Your Saan Honor. mo nga kinuha? Sa PCSO po, Your Sa Honor. PCSO. Okay. So, Okay na ako. yung pa rin tao na yon, Yes, Your Honor. si Sergeant Obales. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. I think I have established my point. Okay, Chairman. thank you. Yes, Chairman, Congressman Paduano. before I forgot, let me move, Mr. Chairman, that for the BID and the DFA to be alerted with regards to all those persons that was being subject of this investigation. Mamaya po, tatanungin ko lang yung DOJ kung what might be our other legal remedies with regards to these people. But of course, as of now, let this committee to the chair ordered the BID to have a lookout bulletin on those persons being subject of all this investigation, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Paduano. There is a motion to... Yeah, sa motion, Mr. Chairman, to order BID for a lookout bulletin for all those mentioned names, especially Colonel Villela, particularly Colonel with the wife, Colonel Grijaldo, Narsoles, to be in the lookout bulletin, and of course, Colonel Barayog. Mr. Chairman. Okay, there is a motion as stated, duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, lastly, just to establish the question of palit dolyar ni Kapitan ano ba? Kapitan, di ba sinabi mo kanina kay Congressman Acop, Chairman Acop, na twice, no? 120 million, 130 million. O yung 30 million, saan ba nakalagay? Yung 30 million pesos from the PCSO. Ano bang nilagyan nun? Karton, bag, pati kulay? Bag, Your Honor. Bag. Gaano kalaki yung bag? Tumayo ka, paki-describe mo. Ang mga uban, yung tira, Your Honor, nasa... Isang bag lang o dalawang bag o tatlong bag? Iska bag lang, Your Honor. O isa na ka bag? Isa lang po. Isa lang ka bag. Now, so isang bag. Pagbalik, saan mo nilalagay yung pera, yung dolyar? The same bag ba o may... Parehong bag lang, nilagyan mo pabalik? Ang pandesal, ano yun? Bulsita, Your Honor. Paper bag, Your Honor. paper bag. So naka-paper bag, pagbalik mo, binigay mo doon kay Oballes. Yes, Your Tama? Honor. Now, specifically, saang lugar sa Manila, anong money changer? Your Honor, di ko na maalala yung money changer, Your Honor. Black market lang, ano lang po, yung tabi-tabi lang po. Tabi-tabi. They can produce millions of dollars sa tabi-tabi lang. Kasi pag 30 million at 50 lang, that's 1.5 million US. Anong tabi-tabi? Hindi mo rin kilala? Yung tao? Hindi po. Ha? Hindi po. Sa tao po, din po. Hindi, ang tanong ko nga, sinong pinagpapalitan mo? Hindi po, tindahan lang, ano lang po, yung pwesto lang po siya. Alam mo yung pwesto? Yes, Your Honor. Saan yon? Sa Malate po. Sa Malate. Saan sa Malate? Mahaba po, Your Honor. Di ko abisado, Your Honor. Pero pag pinuntahan, alam mo, Yes, Your Honor. matuturo mo Opo, Your Honor. yung lugar sa Malate. Hindi mo na matandaan kung anong Hindi po, sorry po. o pangalan lang, name. Sinong name? Kahit alias. Wala pong, di kasi ako matandahin talaga yun. Pagka natapos po kasi, hindi na ako basta na-comply ko na lang yung... Hindi, pero kilala mo yun, of course. How can that money changer magpapalit sa'yo kung wala siyang tiwala, hindi ka kilala? Di ba? Ano naman yun, Your Honor? Kahit sino pwede magpapalit doon. Kahit sino. Opo. Pero alam mo yung lugar. Opo. O paki-recall na lang, in your recollection mamaya, after this hearing, paki-describe mo, pati kung kailangan sketch, or kailangan natin yung lugar, papunta ng lugar para maituro niya. Just to confirm that indeed, doon ka nagpapapalit. Okay? Okay? So Malate ay, yung first na pagpapalit mo, doon din. Sa lugar na yon. Pareho lang po. Pareho lang. Pareho lang. Okay.
Now, Mr. Chairman, before I end, let me just put on record, Mr. Chairman, that I mentioned about the class 96 and 97. Gusto ko lang po liwanawin that the class 96 and 97, hindi po kasali dito. Yung mga rogue lang po, yung mga may problema lang po. Well, in fact, a lot of class 96 and 97 na magagaling po. No, they deserve to be promoted. And well, in fact, sila rin po nabibigay sa atin ng mga information. And that includes all the names. Colonel Villela, you were also there. Doon sa DPWH. Nandun ka rin. Noong June 28. Yes, Your Honor. Oh, nandun ka. Tama? Yes, Your Honor. Oh, this is the first time na inamin ni Colonel Villela. Kasi hindi ka rin makano, kasi may magtuturo sa inyo. Somebody will testify here and it will be corroborated by your also your class. That's all for now, Mr. Chairman. Thank you.